mukhang yung binabanggit nyo medyo malapit dun sa pinupush ni former Senator Sonny Trillanes ngayon. No? Magsanib puwersa raw yung administrasyon, pati mga pinklawan, para matalo yung mga Duterte. Natingin ko medyo mahirap sa midterms. Pero pwede nilang pag-usapan after. Kung sakaling hindi gumuho yung Duterte brand. Natingin ko medyo tatamaan naman after the midterms. Hindi na siya Teflon. Hindi na siya invincible. Pero dapat yung opposition, inuulit ko, no? Dapat mag-active accumulation of forces. Sabi nga ni Gramsci. Sabi ni Gramsci, yung isang Italian philosopher na napakatalino, malayo sa atin. No? Sabi niya, nung nakakulong siya sa kanyang prison notebooks, dapat yung mga progressive forces ay lumabas dun sa passive accumulation of force. Yung traditional organizing, mobilizing, education, dapat magkaroon sila ng active accumulation of forces. For lack of a better term, parang yung pinag-uusapan natin ngayon, disruption. Dapat yung mga progressives, i-disrupt nila yung normal scheme of things. Diba? Dapat they have to raise hell. Yun yung dapat nilang gawin. Ang tawag niya dyan ni Gramsci, active accumulation of forces. Kasama dyan learning from the populist playbook. Yeah. Okay. Kasi kung populist playbook yung pinag-uusapan, parang weird yata, kunwari, chill joke, no? Bigla mong pinagmura. Panangako, natatapusin niya yung drugs in 3 to 6 months. Parang off-brand naman yan, di ba? O series sila pwede. Na ano? Ako? Ganun ba? Oh. Parang hindi rin yata Or miski si Senator Risa. Si mahirap magbura, di ba? Ang alam kong pwede magmura, yung madalas kong i-guess dito na nagmumura. Yun, pwede yun. Sigurado ako doon. Hindi ka pinapayagan Hindi nga, di ba? Kumbaga may limits din kasi yan in terms of branding, di ba? Or baka naman feasible in terms of disruption. Siguro, practical politics na lang din. Mag-adapt ng a populist na pwede nilang sa kanila. Di ba yung parang ano yung kasabihan? Nagkaano na ako, nag-mental block na. Ayun, but he is my, ano ba yun? He is blank, but he is my blank. Ano ba yun? Naalala niyo yan? He is an AH, but he yun, is my but, AH. Yun. But he is my, thank you for behaving. Yun yung usually pinipigilan ako sabihin. Oo. Hindi ba pwedeng mag-work yung formula na yun? He is a populist. Halimbawa, Christian, yung isang populist ethos, bahagi ng populist narrative, mag-create ka ng malaking kaaway. Diba? Mag-create ka ng malaking kaaway. Yun ang ginagawa ng mga populist. Takutin mo. Tapos i-embellish mo yung sarili mo as the solution. Diba? So, ang kaibahan, meron kang substance. Diba? Meron kang progressive ethos at saka platform. No? Meron kang daladalang ganyan. Pero, wag mo kalimutan, yung mga botante, hindi masyadong tinitignan yun Ang tinitignan nila isang narrative isang kwento, isang brand. Isama mo yon, ihalo mo yon doon sa iyong platform, principle, vision. Ihalo mo yon doon sa iyong progressive ethos. I-embellish mo. Dahil ang tingin ko, nasa dulo na tayo ng ating kasaysayan Pag magkalat pa tayo sa next election, tingin ko may hirapan na tayo makabangon. Iniwanan na tayo ng Vietnam at susunod na tayong iwanan ng Cambodia. Diba? Tapos may malaking superpower na may mga enablers, may mga Trojan horses or tawag mo nga Manchurian candidates dito. Yung labanan na yan, all of that will come to a head sa 2028. Kaya kailangan natin mag-ayos. Kailangan natin mag-scale up. Okay. Ito lang konting commercial. Okay pa ba kayo? Nakaka 55 minutes pa lang naman tayo. Ito. Iko-congratulate ko lang si Phil. Phil, maraming salamat sa'yo. Iko-congratulate kita honestly. Sabi niya kasi, Gian Esguerra. Sino yun? Gian. Kaya napasara ABS-CBN mo dahil sa mga tulad mong biased media. So, palakpak naman po tayo. Tama kaya ito pinitututo. Ay, mali. Walang palak. Teka lang, hanapin ko yung clap. Mali. Ito, nakailang palakpak na ako Teka lang, mali. Ang tagal. Mali. Anyway, ganito na lang. Ang tagal, ako na lang mapalakpak ko. Ang ganda sana may effect Teka lang, mali Anyway, gusto ko lang i-congratulate si Phil dahil I think this is the first time really, no? Since nauso yung trolling, na tama yung paggamit ng biased
media. Congratulations sa iyo. Si Maraming salamat sa iyo. Varsitarian editor. Congratulations, Phil. I appreciate the correctness. Pero next time, lagyan mo ng hyphen yung ABS-CBN tapos all cap siya na. Sulat dyan mo na. Tsaka be mindful of your punctuations. Siguro nasanay kang kaka-type, diba? O kaka-text. And don't neglect your punctuations and also your syntax. Pero congratulations, that's a good start. Biased. Tama. Appeal. Yan yung isang bagay na proud kami, pagiging bias, no? Kumbaga yung mga Duterte proud sa kanilang pagiging makapili, proud sa kanilang pagiging walang hiya, kami proud kami ni Christian sa pagiging bias. Papunta sa facts first, di ba? Iyan, no? Kahit laban sa aming mga interest, no? Yung facts first. Actually, yung mga sumusuporta sa mga politikong bugok, tsaka magnanakaw, tsaka berdugo, ito lang i-analyze nyo lang. Hindi ba bias din yan? Diba? Definitely. Bias ka rin sa mga ganung politiko. Tama. Ang titingnan mo lang dito, ano ba yung mga tamang values? Kunwari, politikong berdugo o politikong gumagawa ng tama. Siyempre, may function of bias either way. Kanino ko makakampi? Doon sa magnanakaw o yung hindi ka ninanakawan? Ako syempre, doon ako sa magnanakaw, tsaka sa bobo, di ba? Yan talaga ang natin ang requirement natin dito sa election natin diba? So, may bias talaga tayo para sa substance. Ang medyo kapos sa ating mga progressive ay yung form. Dapat yung substance ay i-deliver o i-deliver ng magandang messaging ng form, no? Doon natin kailangan yung mga Alan Herman, di ba? Yung mga Christian Esguerra para i-develop yung peg na yan, yung narrative na yan. Dahil wala naman tayong problema sa substance Sobra nga tayo sa substance Sobra nga tayo sa bias sa substance. Sana magkaroon naman tayo ng bias sa magandang form. Form, hindi lang substance. Ganun ba yan? Okay. Yan yung tinuturo sa atin sa UST ni Jose David Lapus at si Ariston Estrada. Hindi mo na inabutan yun, no? Ito lang. Yung accidental form at saka yung intrinsic substance. Dapat sila ay magko-complement. Ayun. Sige. Ito lang. Ito lang. For the record, tama ito. Medyo bubuhatin ko lang yung bangko ko. Okay lang ba? Pwede. Nag-comment si Tyra, sabi niya, tinitira din ni Christian ng mga Marcos at Duterte nung panahon ni Pinoy. May tinitira din niyang gabinete ni Pinoy nung nagsusulat pa siya. Nung nagsusulat pa siya. Actually, pati si Pinoy. Tinitira natin dati yan. Hindi pala kasi uso yung ganitong format ng time na yun. Tama. Never na ako na-imbita nung Christian Esguerra nun suplado yung time na yun Namimili yan Diba? Ewan ko dyan. Nung wala nang ginagawa sa buhay, paplantito na lang. Ayun doon lang nagpaundak. Doon ka magpaliwanag sa police station. Bakit dito ka nagpapaliwanag? Dati, text ko yun, Sek, baka pwede kang ma-interview. Wala kang makukuha. Hindi pa uso Viber nun, pero walang sagot sa text. Baka ko itanong Mahirap. Ganun yan. Ganun talaga yung mga wala na sa posisyon. Medyo nakikipag-usap na yung mga yan. Pero ang yayabang yan, yung mga nasa posisyon. Ang yayabang yan. Yung naglalakad kasi sa corridors of power. Yan. Diba? Asta ng mga yan. Okay. So, dark corridors of power. Linawin mo. Dark corridors of power. No. Ito, bilang pagtatapos, dahil mauubos yung battery ko, kaya sasaksak ko lang. Masyado tayong haba. Hindi ka nung karami nanonood Dahil kaunti lang naman yung kayang tagalan yung ating mga alitan Yung ating mga ng mahigit isang oras. Kaya dapat okay na yun. Nag-enjoy naman ako sa discussion. Wala si Carpio Morales, si Ombudsman Carpio Morales, nanonood pa ba? Nanonood pa ba sa atin? Baka Masaya daw siya nanonood Dati, baka baka saturated na Parang tigilan ko na to, sayang. Wait lang Ito bilang panghuli. Tutuloy makalimutan. Sa ngayon, walang viable candidate pa administration, pati legit opposition. Pero
may oras pa ba, let's say, for the opposition or even the administration to prime a candidate that Tingin could ko carry? yung Kaya tingin pa ko ba? yung opposition na Christian, itutulak pa rin one last try yung charter change. One last try. Hindi, No? Tingin ko administrasyon. uphill. Admin. Administrasyon. No? Tutulak pa rin nila. Ikalawa ay hirap na sila yung magkaroon ng organic candidate. Yung talagang organically sa kanila. So, pwede silang maging kingmaker. Pwede silang sumuporta sa isang viable candidate. Para lang matalo yung Duterte na pag nanalo, tutugisin sila. No? So, yun yung ikalawang option nila. To be a kingmaker. Maghanap ng viable candidate na kayang tapatan yung mga Duterte. Dahil for now, sa kanilang organic base, parang wala. Parang wala. Tapos yung si Sandro, hindi pa kaya dahil underage pa. So, yun yung isang option nila. Second option.